Magandang gabi, Baliwag Alliance Church. Pakikalabit naman po natin ang ating mga katabi at sabihin po natin na masaya akong makita ka. Ayan. Sige po, tayo po ay magsisimula na sa ating gawain para sa ating Panginoon. Paalala lang po sa may mga cellphone, paki-silent po para hindi po tayo makaagaw ng atensyon. Ngayon po ay tinatawagan ko si Ate Neri para pangunahan tayo sa ating opening prayer. Magandang gabi po. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para po sa ating panalanginan. Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa oras na ito na kami ay nagkatipon-tipon dito sa iyong banal na tahanan. Patuloy mo pong lukuban ng iyong banal na dugo ang lugar na ito at ang mga taong nandirito para makapag-worship sa iyo, Panginoon. Ikaw ang patuloy na mataas at balik sa iyo ang lahat ng parangal at papuri ngayong gabi, Panginoon. Kayo din po ang magpala sa mga taong tatayo dito, magbibigay ng mensahe at magbibigay ng mga pasasalamat para sa inyo, Panginoon. Ingatan niyo din po ang aming mga kapatid na ngayon ay wala pa pero papunta na po dito. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sige po, manatili po tayong nakatayo. Nais ko po na ipanalangin natin ang ating mga sarili. Alam ko na ang bawat isa sa atin ay may mga kanya-kanyang pinagdaraan ng battle na tayo lang ang nakakaalam at ang Panginoon. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Magpakumbaba tayo na para bang nasa harap lang niya. Parang nasa harap lang siya na talagang kausap natin. Sige po.
maraming salamat. Tayo po ay mag-awitan. Pangungunahan tayo ni Brother Aga.
our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Gracious and time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. God and three in one. Father, Spirit, Son, to lion and to lamb, to lion and to lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. His name above all names. Is the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. His name above all names. Is the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. His name above all names. Is the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Sa huling pagkakataon, how great. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great, 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 how great is our God. Tunay nga, Panginoon, na nakikita namin yung greatness niyo, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya marapat lamang po na ito po ay makita sa buhay po namin ng ibang tao, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa patamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon
po ay dadako na tayo sa ating pasasalamat. Nagpupuri at nagpapasalamat ako kay Lord sa kalakasan sa araw-araw, sa protection niya sa aming pamilya, sa pag-iingat niya sa amin sa araw-araw. At thank you din kay Lord kanina kasi biglang nagpa-OT, nagpa-overtime sa trabaho. So, naisip ko, patay. Sabi ko, presider pa naman ako mamaya. Hindi ako pwedeng malate kasi kailangan ako sa prayer time. Tapos, nag-isip pa ako, sabi ko, magpapalit na lang kaya muna akong presider. Kasi biglang rush yung 52,000 kasi kailangan naming tapusin. Pero naisip ko hindi, isang beses lang ako magpe-preside para kay Lord. Uunahin ko na si Lord kasi yung trabaho, ayan lang naman yan eh. Tapos, yun, nung lunch break na namin, nagpaalam ako, sabi ko sa supervisor namin, Mamay kasi ang tawag ko doon kasi anak na yung turing niya sa akin. So, mami ang tawag ko. Sabi ko, Mamay, mag-4 lang po ako mamaya kasi presider po ako sa prayer meeting. Ang sabi niya, sige, wala akong magagawa, si Lord yan. Sabi ganun. Kaya sabi, grabe natuwa yung puso ko kasi naiintindihan nila yung alam nila. Kasi ang tawag nga nila sa akin sa trabaho, church girl. Kasi minsan, nagpapatugtog ako ng Christian song. So, syempre, yung iba nagugulat. Sabi, sino nakakonect? Kasi nga, kakaiba, Christian. Tapos yung mga gusto nilang kanta, yung mga makamundong kanta. Tapos minsan, pag may pasok ako ng Sunday, pinapakinig ko talaga sa kanila yung Sunday worship. Kaya tinatanong nila, pag naririnig nila, sino ba nakakonect? Sabi nung isa, si church girl. Sabi ganon. Kaya yun, pero nagpupurit, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ginagamit niya ako. Kasi nakakatuwa na nagtatanong sila sa akin na, totoo daw ba na may impyerno? So yun, nagugulat ako kasi hindi nila talaga alam. Mga Catholic sila Catholic talaga silang, nagugulat ako, tinatanong sa akin ng supervisor ko, totoo ba, Glad, na may impyerno? Saan ba mapupunta kapag namatay? So, pinapaliwanag ko sa kanila na totoong may impyerno at may langit. Dalawa lang kako ang pupuntahan natin. So, yun, natutuwa naman ako dahil open sila sa ganong usapan. Pero hindi ko naman pinipilit. Kung ano lang yung tanong nila, yun lang yung sinasagot ko based on the Bible. Kaya yun, sabi ko, hahanapin ko yung verse na yun. Kapag may tanong sila, sabi ko, hahanapin ko yung verse na yun, isisend ko sa GC natin. Kaya nakakatuwa dahil sa simpleng ganon, nalalaman nila, nagkakaroon sila ng kaalaman na talaga palang may impyerno, na merong judgment pag namatay. Akala kasi nila, good works, okay na. Kasi yun ang lagi nilang sinasabi, pag may mga usapan doon na gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka na. Tapos, syempre, nagkakaedad na, ang lagi nilang sinasabi, you only live once. So, i-enjoy na daw yung buhay. Pero sinasabi ko sa kanila, i-enjoy nyo yung buhay, pero siguraduhin nyo kung saan kayo mapupunta. Kaya, ayun. Kaya sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Ang dami. Good evening po sa ating lahat. Ngayon lang uli ako nakapag-testimony, nagpapatotoo. Pinapasalamatan ko po ang Panginoon sa buhay, kalakasan, pagpapala, at pag-iingat sa lahat ng oras ng buhay namin. Pinapasalamat ko po sa Panginoon na binigyan ako ng katalinuhan, lakas ng loob. Mahirap po kasing humarap pagka yung hindi po ba nakalagay naman sa Bible na kung alam mo yung tama at hindi mo ginawa, sanghi ka ng kasalanan. Nagkakaroon ka ng kasalanan. Sa linggo po na ito, nakaraang linggo na ito, yung buhat ng Lunes,
talagang medyo mabigat po yung pinagdaanan ko na na karanasan. Hindi ko na po sasabihin kung saan, pero ah, kung hindi po ako binigyan ng Diyos ng yung bang pagtitimpi o yung bang kahinahunan o pagtanggap doon sa mga salita, ay siguro po kung kumukha ako ng dati, napahit na po yan. Tabla-tabla na. Pero pag-asa Panginoon ko po ay mapipigilan mo yung mga sarili mo na gumawa o magsalita ng pangit sa kapwa. Ito pong Monday hanggang kahapon ay may pangyayari po sa buhay ko na talagang tumatak sa akin na dapat pala talaga na tayong lahat ay kung alin yung nakikita nating hindi maganda na dapat nating itama ay kailangan po itama natin. Kahit may masaktan tayo pero nakasakit man tayo pero natanggap naman niya kung ano ba yung pagkakamali niya. Kaya po nagpapasalamat ako sa Panginoon narito ako at saka hindi na yung puso ko nasaktan o yung bang damdamin ko yung nasugatan sa mga salita din ng tao. Iniisip ko na lang yung ginagawa ko para sa Diyos. Nagpapasalamat po ko sa Diyos at nakasanto na po yung misis ko. Naka-recover na po ako ng konti lang siguro. Tungkol naman sa love life ay talagang wala pa po. Hindi ko po ano Diyos ang bigay sa akin. Mahirap yung sarili ko. Yung sarili ko magdesisyon o yung magbigay. Gusto ko po si Lord ang magbigay sa akin. Yung tamang kapartner. Hindi yung pipilit ko lang yung nakikita ko, yung nadarama ko. Pero yung tunay na pagmamahal na hinahanap po yung bigay ni Lord. Kaya po, marami po akong pagkapasalamat. Kahapon po, dinalaw ko yung nanay ko sa hardin ng pagmamahal. Sa Makinabang po. Meron po ako isang matandang na alas 4 po ako nagpunta. Medyo mainit na po. At nagkaroon po ako ng isang kakwentuhan doon, isang matanda na dumalaw din sa puntod. Nakipagkwentuhan ako sa ilalim ng punong maliit. Nakaupo kasi siya sa lilim. Nagsirang kami. Siya pala ay Katoliko. Hindi po ba sinasabing Katoliko, sarado. Napakahirap buksan. Sinasabi po niya sa Katoliko, sarado daw siya. Pero nag-aral po siya ng Bible. Kaya nagkakwentuhan kami. At marami kami napagkwentuhan. Alam niyo po, ang edad niya ay 80, babae. Namatay yung dalawang anak niya at saka asawa niya na nakaburol doon sa may malapit sa burol ng mga magulang. Kaya nagkwentuhan kami, nagpapasalamat siya, nagkakilala kami. Doon lang po siya sa tapat ng Miracle, yung palikudon sa Tarkan. Kaya nagpapasalamat din siya. Hiniling ko na nahiga ko, pwede ba bago tayo maghiwalay, mag-prayer tayo. Magpe-pray ko kayo. Pumayag naman po at nagpasalamat po. Alam kong na-touch siya doon sa prayer sa ginawa namin. Kaya po nagpapasalamat ako sa Panginoon. Yung pong mga pangyayari, ay alam ko ang Diyos ang nag-aayos. Sa Diyos po ang papuri. Pasalamat. Good evening po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa isang pinsan ko po na nakagraduate na siya ng CPA.
sobrang thankful ako doon kasi ang daming pinagdaanan ng family namin para lang makatapos din siya. Pinagpapasalamat ko rin sa Panginoon yung naging hearing, yung kaso po ng tito ko. Kasi po nung umuwi ako ng Dumaguete, hindi po nila yun sinabi sa akin nung hindi pa ako nakakauwi. Kasi gusto nila akong makausap ng personal. Yung tito ko po kasi na yun ay napagbintangan pong ng rape ng meron pong may mental illness. Nung nilapitan po nila ako, ang sinabi ko lang sa kanila, tutulong ako, wala pong problema kung magkano yan, kung gaano kahaba yung journey. Pero ang gusto ko lang, maging honest kayo sa akin kung talaga bang ginawa niya. Kasi kung talaga pong ginawa niya, ako po mismo ang magpapakonvict sa kanya. Pero nakita ko naman yung honesty nung asawa niya, nung tita ko, at saka niya mismo kasi dinalaw namin siya. Nung naging okay yung usapan namin, meron po kasi akong cousin sa Manila na ang asawa niya po ay abogado. So tinawagan ko po siya. Nagtanong ako sa kanya kung meron siyang mai-refer na kakilala sa Dumaguete. Meron naman po siyang nai-refer na nangyari pa ay kaibigan ng lola ko. So nakakuha kami ng discount sa attorney's fee. Pero yun lang po talaga yung naging pakiusap ko sa kanila na maging totoo sila sa kung ano yun talagang nangyari. And thankful ako sa Panginoon na maayos siya. Yung pag nag-update sa akin yung abogado, yung mga tita ko, natutuwa sila kasi nasasagot daw talaga yung tanong. And nung process, nung hearing, kasi natapos na po yung hearing pero ang result ay sa July pa. During nung hearing, tinatanong nila ako paano ba gagawin, ano yung process. Sabi ko, pinagdaanan ko rin po kasi siya. So sabi ko sa kanila, maghihintay kayo kung kailan kayo ipapatawag, kung kailan kayo mag-witness. Kasi sa side po namin, dalawa yung witness na ni-request nung attorney. Pinagpapasalamat ko yun sa Panginoon kasi answered prayer talaga siya na naging maayos. Hinihintay na lang po namin yung result sa July. So sa Diyos po ang papurit, pasasalamat. Nagpapasalamat din po kami sa Panginoon sa katagumpayan ng operation ni Papa last Friday, sa lahat ng nanalangin. Maraming salamat po. Salamat din sa Panginoon sa pag-iingat, sa pagbiyahe, papunta at pauwi. Pati yung pag-uwi namin galing ng Amerika. Tuwing sumasakay ako ng eroplano, hindi pwedeng mawala sa isip ko yung nag-crash na eroplano noong 2024 yata yun, 2025. Kaya salamat sa Panginoon sa pag-iingat. Sa answered prayer at sa mga nananalangin, maraming salamat po. Mukhang wala nang gustong magpasalamat. So, tinatawagan ko na po si Brother Ruel para sa ating Thanksgiving prayer. Thank you, Sister Gladys. Hello po. Puso ko'y nananabik. Yeah, smile. Oh, napakaganda ng gabi pagka naka-smile tayo. Salamat Lord sa gabing ito. Siyempre bago po ako mag-pray, gusto ko rin po magpasalamat. Papasalamat pa ako sa gabay, pag-iingat ng Diyos sa akin at sa aking pamilya. Salamat din po sa BBS ng nakaraan. Naging daan po ito sa isang pamilya na para sila ay mabuksan din ang kanilang puso para sa salita ng Diyos. At nang nakaraan po dapat mga kasama namin, kailang nagkaroon po ng biglang trabaho kaya hindi po namin nakasama. Pero yung kanyang apo ay kasama po namin.
tapos sa isa pang pamilya. Maraming salamat kasi ang Diyos gumagawa talaga siya ng kaparaanan para hanapin yung mga nauuhaw. Salamat din po sa mga nagpapagamit na siya ang nagiging daan para matagpuan yung mga taong tulad nito. Salamat din po sa Bible study namin dito sa Palawan, sa kanila Sister Mercy. At in-invite po namin kayo every Thursday kung meron po kayong mga kakilala rito. Sama-sama po tayo. Salamat sa buhay ni Sister Mercy at nagpapagamit po siya sa lugar ng Palawan na to. Talagang kami ni Brother Ronel, naghahanap talaga kami ng paa o isang masabi na magagamitin sa lugar na yon. At salamat po. Sana ito na po yung simula. Kaya kung meron po kayong kakilala, alas 4 po ng hapon ang aming pong gawain doon. At maraming salamat po. Maging sa Bakalan, nagpapasalamat po ako sa Lord kasi every Sunday, hindi po siya bumababa na yung 10 na umaattend. Minsan, talagang pag dumarating kami, nalulungkot kami ni Brother Ronel kasi parang walang a-attend. Kaya nga ng linggo, siguro tinitingnan ni Brother Ronel kung susuko na ba ako. Sabi niya, sa susunod, wag na tayo magdala ng upuan. Kasi nagdadala kami ng upuan, 30 piraso. Wala naman ikang uupo eh. Tapos, maya nagulat kami, naging 14 po yung dumating. Kaya, praise the Lord, minsan sinusubok din talaga ang mga tao na nagpapagamit sa Diyos, sinusubok din talaga kung talagang susuko na. Pero, huwag tayong matakot kasi kasama natin ang Diyos. At salitang impyerno na si Sister Gladys, alam niyo po na ako po ay nakakilala sa Diyos. Nang nalaman ko pong may impyerno, isa-isa ko na pong nilista sa isip ko, sa puso ko yung mga tao na gusto kong puntahan. At habang tumatagal, nagmamadali po ako na puntahan sila na kahit na paisa-isa. Sa pagka may pagkakataon, talaga pong pinupuntahan ko po kahit malalim ang baha, kahit na magbabangka, kahit na mag-apil-apil kami. Pinupuntahan ko po kasi alam naman po natin na ang buhay ng tao ay hindi po natin hawak. So, talagang mabuti talaga si Lord. Hanggang ngayon, hindi po yan inaalis ng Diyos sa puso ko. Pagka may nakita akong tao o kaya magulong tahanan or pamilya, talagang parang kinakabog yung dibdib ko para magpagamit sa mga pamilya na yon. Kahit na minsan, hindi ako naunawaan ng misis ko. Pero si Lord, lagi nandiyan para ipaunawa sa Kanya. Kaya salamat po sa Diyos sa bawat oras, sa bawat pagkakataon na hindi niya inaalis sa puso ko yung kagalakan para magpagamit. Kaya nanyayahan ko po ang lahat na tumayo para po ipanalangin yung pasasalamat. Salamat Lord sa pagkakataong tulad nito, Panginoon, na binigyan mo kami ng tahanan or templo para magsama-sama. Panginoon, salamat po. Tunay po na ang aming Diyos ay hindi humihinto sa paggawa ng mabuti, paggabay para sa amin. Lord, salamat, hindi lang po 2-3 kami nagkakasama sa lugarin pong ito, Panginoon. Tunay po na ang kauhawan ay binibigay mo o inilalagay mo sa aming puso, Panginoon. Patuloy niyo po kaming bigyan ng kasabikan para hanapin kayo. Patuloy niyo kami bigyan ng kagalakan para sa piling niyo. Lord, salamat po sa bawat isa na tumayo rito para magpatotoo. Patuloy niyo po sila, Panginoon, na samahan, gabayan, ingatan. Salamat din po sa kalakasan, sa kagalingan, sa pinansyal, Panginoon, sa pag-ibig mo, kagalakan, kapayapaan.
na patuloy mong pinapadaloy sa amin, Panginoon. Dalangin ko po na bawat Miyerkules nawa, hindi lang po ganito ang aming bilang, kundi mas higit pa, Panginoon. At sa bawat pagkakataon na kami ay magkakasama-sama, nawa, kayo po ang maging laman ng aming puso. Kayo po ang maging sentro ng aming pag-uusap. Kayo po ang maitaas namin sa aming buhay, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. Sa iyo po namin ibinabalik ang papuri, pasasalamat at parangal. Sa pangalan ng anak mo na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Hello. Thank you ko, Brother Ruel. Ngayon naman po ay ihanda na natin ang ating puso't isipan para sa mensaheng dadalhin ng ating kapatid na si Brother Malik. Sound check. Yeah, meron na. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Yan. Bago po ako mag-umpisa, nais ko rin magpasalamat sa Panginoon sa pagkakataong ito. Gusto ko rin magpasalamat nung nakaraan. Pero gamitin ko na po itong pagkakataon ito para magpagsalamat. Pinupuri ko ang Panginoon at pinapasalamatan sa pag-uwi ng aking asawa. Malaking bagay po na nandiyan sa paningin ko. Pero sa totoo lang po, nung time na wala siya dyan, napansin ko talaga nakita ko sa sarili ko, parang ang hirap na mag-isa. Parang nasanay ka na kasi doon na may kasama ka, may kausap ka, na nakakamiss pala. O yan ha. Ayan. Kaya salamat sa Panginoon dahil ngayon, meron na rin akong mauutusan at meron na rin akong kasama sa mga gawaing bahay. So, purihin ng Panginoon. Ganun din siyempre dun sa pag-iingat ng Panginoon, dun sa pag-stay nila sa US. So, salamat sa Diyos. May kasama na ako. Sa gabi pong ito ay tayo pa rin po ay nasa tema ng spiritual discipline. Siguro sa mga susunod pang mga worship service, prayer meeting, marami tayong matututunan, marami tayong maririnig na mensahe patungkol sa disiplina pagdating sa ating spiritual na aspeto. Pero sa gabing ito ay tignan natin, bakit ba natin kailangan ang disiplina? O bakit ba natin kailangan na yung ating spiritual na katayuan ay makita sa buhay natin na merong patutunguhan. Pag sinabi merong patutunguhan, ibig sabihin merong disiplina. Bakit kaya natin ito kailangan? Ang ating pong pag-aaral ay makikita po sa 1 Timothy chapter 4, verse 8. 1 Timothy chapter 4, verse 8. Akin po itong babasahin sa Tagalog. Ang sabi po dito, sa pagsasanay ng katawan ay mayroon ding pakinabang, ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan, sapagkat ito'y may pangako, hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Tayo po muna po ay manalangin. O aming dakilang Diyos, maraming pong salamat sa gabing ito na inyong pinagkaloob sa amin para kami, Panginoon, ay sama-samang makapagpanalanginan at sama-sama, Panginoon, na makapag-aral ng inyong salita. Dalayan ko, O Diyos, na kayo ang humipo sa aming puso at sa mga mensahe, Panginoon, na aming maririnig. Tunay nga, Panginoon, na kayo ang kumilos sa aming buhay. Na sa ganon, makita mo namin aming sarili na mayroon ito mong pagbabago. At naniniwala kami, Panginoon, sa inyong salita ay kaya nyo kami, Panginoon, baguhin. Kaya sa inyo po namin ito pinagkakatiwala sa pangalan ni Jesus. Amen. Sino po dito sa atin
ang nadisiplina na? Wala? O, sige. Huwag na lang. Sino sa atin ang hindi nadisiplina? Wala rin. Ang bait naman natin. Hindi tayo nadisiplina. Pero alam ko, sa isip natin, dumaan tayo sa disiplina. Tama? Amen? Sino po ang nadisiplina ng sinturon? Taas ang kamay. Ayan, nadisiplina ng sinturon. Walis. Patpat. O yung tingting. Yung iba parang paulit-ulit lang. Paulit-ulit na tumataas ng kamay. Ito, 2x2. Ay, nag-iisa. 2x2. Medyo mabigat yan. Ay, yung pa sa likod. Sino po ang nadisiplina dito ng hanger? Ayan, madami hanger. Tsinelas. Meron dito tsinelas. Tsinelas, yung bakya ba yan? Hindi naman. Yung rubber naman. Rambo na tsinelas. Sino ang nadisiplina? Dumaan sa sako. Talaga? Meron talaga, no? Sa sako. Alam ko si Papa Jess dumaan sa sako yan kinikwento niya Naisako. So itong mga bagay nito ay part ng pagdidisiplina sa atin ng ating mga magulang dahil meron tayong nagawang pagkakamali. Marahil po ay iba sa atin ay ito po yung alam natin na paraan ng pagdidisiplina. Ito yung paraan na alam natin. Pero isa sa mga magandang paraan ng disiplina ay yung tinatawag nating pagsasanay o yung tinatawag nating training. Training. Yung salita po kasing disiplina, medyo mabigat Pag pinakinggan, medyo mabigat. Parang ang tingin natin pag disiplina, parang puro na lang physical na pasakit. Puro physical o emosyon na pasakit. Pero hindi rin naman din tumutukoy yung pagdidisiplina, kundi meron din sa magandang paraan ng pagdidisiplina. Kaya yung salitang, sinasabi natin na salitang disiplina na mabigat, ito po yung pagsasanay sa tamang gawa o sa tamang perspective. Yung perspective natin sa buhay bilang isang tao. Naniniwala po ba kayo na mahalaga ang disiplina sa buhay ng tao? Amen. Mahalaga. Lahat tayo ay dumaan doon sa disiplina ngayon. Ngayon, tingnan po natin yung in secular life, kung paano ginagamit ang isang disiplina. Yes, sa secular life na buhay ng isang tao, mahalaga na meron tayong disiplina sa lahat ng aspeto ng pagkatao at buhay natin. Ito rin yung nagde-determine kung meron tayong natututunan sa buhay. Meron po ba tayong natutunan sa buhay nung dinisiplina tayo? Yes, meron. Kahit papaano, meron. Pero babalik at babalik pa rin na nagkakamali tayo. Pero ang maganda doon, dahil sa disiplina, meron tayong natututunan. At yun naman din ang mahalaga. Siyempre, una sa physical. Sabi nga sa unang part ng talata natin sa 1 Timothy chapter 4 verse 8, sabi po doon, sa pagsasanay ng katawan ay meron ding pakinabang. Yes, mahalaga na meron tayong disiplina sa ating katawan. Disiplina sa pagkain. Aray ko. maraming walang disiplina sa pagkain. Ano pa? Ito, isa ko dito. Yung pagdating sa katawan, medyo abuso. Abuso sa katawan. Kasi nung bata-bata pa ako, pag nagbuhat ako, kasi nag-construction din ako Pag nagtatrabaho ako, laging pagbuhat ko, wala sa lugar. Wala sa lugar. Kaya ngayon, inaani ko. Kaya ngayon, masakit po ang aking likod. So, siguro sa atin dito, ganun din yung experience natin. Marami tayong pang-aabuso sa ating katawan. Tama? Wala tayong proper na pagkilos,
Wala tayong tamang ano ba yung paggawa sa mga trabaho. Dahil alam natin malakas tayo, sige na lang. Kaya ngayon, inaani natin yung mga bagay na iyon. Ano pa? Ito, yung pag-iingat sa sarili. Minsan wala tayong disiplina sa sarili natin. Hindi tayo maingat kumilos. Especially ako, halimbawa pag nagdadrive, ako minsan reckless. Minsan ba? Minsan. Minsan reckless. Kaya, alam yun, lagi tayo nagpe-pray, pagbabiyahe, nagpe-pray tayo, na ingatan tayo. Pero tayo rin mismo, hindi tayo nagiging maingat sa sarili natin. So ito rin ay kailangan pa rin natin ng disiplina sa sarili. Kasi pag hindi tayo maingat, ibig sabihin, hindi natin natututunan yung tamang disiplina. Kahit sa simpleng gawain lang o sa simpleng task na ginagawa natin. Kagaya ko po na nagmamaneho, minsan talaga paborito ko mag-overtake sa right shoulder. Ang tama kasing overtake ay sa left. Dahil minsan para mas maluwag yung left eh. Walang dumadaan eh. Oo. Kaya pag nandiyan yung katabi kong Holy Spirit, tinatanong ko, meron pa dyan? Meron dyan. Meron! May sakyan, di ka makakasingit. So ibig sabihin, hindi tayo nagiging maingat. No? Wala tayong pag-iingat sa ating sarili. Minsan mandadamay pa tayo. Lahat ng ito po ay mahalaga at merong pakinabang sa ating buhay kung meron tayong disiplina sa ganitong mga bagay. Ngayon, ano po ang application nito sa ating spiritual na pamumuhay, yung disiplina na kailangan natin bilang isang mananampalataya? Ito naman po yung sinasabi sa pangalawang part ng 1 Timothy chapter 4 verse 8. Ang sabi dito, ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan sapagkat ito'y may pangako, hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Dito po sa atin sa Pilipinas, ano po yung organization o school ang pinaka mataas o elite na yung pinakamataas na level ng pagtuturo o pagsasanay pagdating sa disiplina? PMA. No? Sa Pilipinas, ito yung pinakamataas, PMA. Sa PMA, hindi lang po pisikal ang sinasanay sa isang kadete. Kasama na po rito yung pagsasanay sa kanila pagdating sa mental. Yung kanilang ability pagdating sa aspeto ng kanilang pag-iisip. Kaya kung mapapansin nyo yung mga graduates ng PMA o yung mga nag-training sa mga military courses, mga AFP, pag nakita natin sila, medyo respeto yung datingan nila. Parang merong talaga silang disiplina sa sarili. So, ito yung mga bagay na sa secular na buhay na nakikita natin pagdating sa disiplina. Pero sa buhay po ng isang mananampalataya, hindi lang po physical, hindi lang po mental, kundi kasama dito yung ating spiritual na disiplina na kailangan natin. Ano nga ba yung pakinabang nito sa atin bilang isang Kristiyano na dumaan o nakaranas ng pagsasanay mula sa turo ng Biblia para po ma-achieve natin yung disiplina para sa ating buhay Kristiyano? Ano nga ba yung mga disiplina na kailangan nating matutunan mula sa Biblia? Number 1, ito po ay panalangin, prayer. Ang sabi po dito, intentionally and regularly communicating with God. Bakit daw? To build a relationship and seek guidance. Mahalaga po na tayo
ay merong disiplina sa pananalangin. Ano yung kailangan daw natin gawin? Intentional. Kailangan intentional yung ating pananalangin. At palagi daw, regular. Kasi ito yung way natin para makipag-usap at makipag-communicate sa ating Panginoon. At kagandahan nito, nabibuild dito yung ating relasyon sa ating Panginoon. Nagkakaroon tayo ng maayos na relationship sa ating Diyos. Pangalawa, Bible reading or Bible study. Ito medyo nakakatamad gawin pagka mag-isa ka lang. Sino po dito yung regular na nagbabasa ng Bible? Yan. Amen. Amen sa mga nagbabasa regularly. Mga Bible study. Alam ko dito sa atin meron tayong mga Bible study na inaatenan. So mahalaga rin po ito because we're engaging with Scripture to understand God's will and be equipped for righteous living. So ginagawa natin to para mas maintindahan natin ang salita ng Diyos ng mas malalim. At hindi lang yun, ganun din para daw tayo ay magamit para sa tamang pamumuhay. Pangatlo, fasting. Ito, tinuro nabanggit na to ni Pastor Ayan. Fasting, bakit natin ito ginagawa? Ang sabi ito, going without food or other distractions like social media for a period to focus intently or prayer and spiritual reliance. So, ginagawa natin to para mapatibay yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ano pa? Pang-apat, yung ating Sunday worship service. Sunday worship service. Kailangan po natin ito sa buhay natin na tayo ay umaattend ng service. Dahil yung mga fellowship, yung mga service na ganito, yung prayer meeting ay nakakatulong sa atin para tayo ay lumago. If we are disciplined enough sa mga ganitong gawain ng Panginoon, makikita natin yung paglalim natin. Makikita natin kung ano tayo sa harapan ng Panginoon. Dahil yung spiritual na kalagayan natin, ito talaga yung tinitignan ng Diyos sa buhay natin. Ano nga ba yung purpose nito sa buhay natin, itong mga discipline na ito, bilang isang Kristiyano? Sabi pa ba dun sa isang verse, same verse na binasa natin, sapagkat ito'y may pangako, hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Ito po yung purpose kung bakit kailangan natin yung mga pagsasanay na ito. Kasi yung mismong sarili natin at yung mga nangyayari po sa buhay natin dito sa mundo, ito po mismo yung battleground. Ito po yung battleground natin para maging matagumpay tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Hindi lang po tayo magiging ready kinabukasan. Sabi dun, maging in preparation para sa kinabukasan. Hindi lang tayo magiging ready kinabukasan, kundi kahit sa kabilang buhay sa langit, tayo po ay inihahanda sa pamamagitan ng discipline. Inihahanda tayo para magpuri sa Diyos kasi wala naman po talaga tayong gagawin sa langit kung hindi magpuri, kumanta. Kaya yung ginagawa ni Brother Ruel, yan ang gagawin natin sa langit. Pero kung dito pa lang sa lupa ay parang baliwala lang sa atin yung kantahan, parang hindi tayo nag-i-enjoy kumanta, hindi yun enough para makita tayo ng Panginoon na tayo ay nagpupuri sa Kanya. Tingnan po natin yung benefit naman of having spiritual discipline. Gamitin po natin yung PMA. Yung PMA kanina. Ano yung benefit?
Una, yung P. Kapag meron tayong disiplina spiritually, meron tayong peace of mind. Yung peace of mind. Dahil duman tayo sa spiritual na disiplina na itinuturo ng Bible sa atin, nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating isip. Kapag meron tayong pinagdaraanan na problema, hindi tayo basta-basta nawiwindang, hindi tayo basta babagsak, o hindi tayo basta-basta magiging impulsive sa pagkilos natin. Kasi meron tayong peace of mind na mula sa ating Panginoon. Na kahit anong dagop ng problema po na dumating sa buhay natin, ay maharap natin ito ng merong kapayapaan sa ating puso at isipan. Kaya kung totoong nasa atin si Kristo, kung totoong nasa puso natin si Kristo, dapat meron po tayong kapayapaan sa buhay natin. Pangalawa, yung M, maturity in life. Dahil sa disiplina, nagkakaroon tayo ng tamang perspective sa pagharap sa pagsubok ng ating buhay. Hindi lang natin ito basta napapagtagumpayan, kundi meron din tayong natututunan sa nakaraan para hindi na tayo muling magkamali at alam na natin kung ano ang ating gagawin sa susunod. At pangatlo, yung A, awareness. Awareness. Ano po ba yung mga bagay na matututunan natin pagdating sa awareness? Una, ang sabi po dito ay self-awareness or knowing yourself before God. Yung self-examination, sabi po, believers are instructed to continuously test their hearts to see if they are living in faith. Makita natin yung sarili, tignan natin yung sarili natin kung tayo ba ay namumuhay na merong pananampalataya. Kamusta ba tayo sa harapan ng Panginoon? Ito yung self-awareness natin pagdating sa buhay Kristiyano. Ano yung magiging bunga nito? Kung makikita natin na ano ba tayo sa harapan ng Panginoon? Ang magiging bunga nito yung humility. Yung humility. Ang sabi po, the awareness of personal flaws and sin is presented as the first step toward receiving grace. Yan po yung sabi sa Psalm 139:23. So, magkakaroon tayo ng humility. Pangalawa, social awareness. Yung kanina ay self-awareness. Ito naman ay social awareness o pagiging mindful sa iba. Yung empathy na dapat meron tayo. Yung makita naman natin yung needs, ano yung pangangailangan ng ibang tao, ano yung nafe-feel ng ibang tao. Ito yung empathy. At yung pangatlo, yung spiritual awareness. Yung spiritual awareness ay, ibig sabihin, yung perceiving God's presence. Yung makita natin, o magkaroon tayo ng alertness sa bilang isang mananampalataya, magkaroon tayo ng alertness, yung mabuksan yung ating kaisipan sa pagdating sa pag-aaral o pagpapalalim o pagsasaliksik sa ating Panginoon. And then yung discerning. Pag meron tayong spiritual awareness, yung madidiscern natin kung ano yung nais ng Panginoon sa atin. Kung ano yung gusto niyang gawin para sa atin. Makikita natin yung purpose ng Diyos para sa atin. So ito yung mga bagay na kailangan natin matututunan o ma-apply sa ating buhay spiritual. Meron po akong isang kwento. Meron pong isang hari. Ang pangalan niya ay Diego. Si Diego na naman. Si Haring Diego ay meron siyang isang nag-iisang anak na babae. At ang babaeng ito ay napakaganda,
mapustura, matalino. So, isa siyang ideal woman na kinasasabi ka ng mga kalalakihan. Ito si Haring Diego, dahil babae ang kanyang anak, napag-isipan niya na kailangan makapag-asawa yung kanyang anak. Kailangan makahanap siya ng papangasawa dahil sa panahon nung kaharian na yon, dapat merong magmana doon sa kaharian. So, nag-isip yung hari ng paraan kung paano makakapag-asawa yung kanyang anak na babae. So, pinatawag niya yung kanyang mga kawal o kanyang mga katiwala na mag-isip ng paraan para kung paano makakapag-asawa ang kanyang anak. Ngayon, nung nakaisip na siya ng paraan, ang paraan niya ay magkaroon ng isang paligsahan. So, lumabas siya ng kaharian at nag-announce siya. Ang sabi niya sa kaharian niya, magkakaroon ng isang paligsahan. At dahil nais kong magkaroon ng asawa ang aking anak. So, in-announce niya sa buong kaharian. At ang sabi niya, ang premyo ay lahat ng kalalakihan lahat ng kalalakihan na gustong sumali ay magpalista. So, nagpalista siya sa lahat ng mga tao sa kaharian doon sa lugar na yon. Ngayon, ang sabi niya doon in-announce niya doon sa kaharian niya, kung sino man ang mananalo sa paligsahang ito, ay ibibigay ko ang lahat ng nais ninyo sa abot ng aking makakaya. Tuwan-tuwa yung mga kalalakihan dahil sa wakas, matutupad na yung aking pangarap. Sa wakas, makakabili na kami ng bahay at lupa. Sa wakas, magkakaroon na kami ng iPhone. Wow, iPhone. So, natuwa yung mga kalalakihan. At pangalawang in-announce niya, at sa mga mananalo sa paligsahang ito, ibibigay ko sa kanya ang kamay ng aking anak. Mas lalong natuwa yung mga kalalakihan dahil sabi nila sa wakas, mapapang-asawa ko na rin ang anak ng hari. Makapag-asawa na rin ako ng maganda, mayaman. Tuwan-tuwa yung mga kalalakihan doon sa kaharian. At mayroon nagtanong, mahal na hari, ano po ba yung gagawin namin? Ang sabi ng mahal na hari, simple lang ang gagawin ninyo. Kayo ay lalangoy sa swimming pool ng 50 meters. Mas lalong natuwa yung mga kalalakihan. Sabi nila, simple lang pala ang gagawin. Lalangoy lang pala ng 50 meters. Nung na-announce na nung hari kung ano yung premyo at kung ano yung gagawin, ang sabi nung hari, maghanda na kayo. Siyempre dahil gusto ng mahal na hari na makapang-asawa ng matapang, matipuno, yung porsigidong lalaki. Kasi siyempre siya yung maghahari doon sa bagong kaharian . Kaya sabi nung mahal na hari, kaya ito yung gagawin nating competition. So lalangay ko dyan sa swimming pool na yan. Ang layo, 50 meters. So sabi niya, pagbilang kong 3, lahat kayo ay lalangoy. Pero bago pa man siya bumilang, naglabasan yung mga buhaya, yung mga crocodile doon sa swimming pool. Pagbilang niya, 1, 2, 3, langoy. Walang lumangoy. Dahil nakita nila, merong buhaya. Hindi na nagulat yung mahal na hari kasi alam niya na wala talagang tatalon. Walang maglalakas na loob na tumalon doon sa maraming buhaya na yon. Pero maya-maya, merong isang tumalon doon sa swimming pool.
At dali-dali siyang lumangoy hanggang sa natapos niya yung 50 meters. Nagulat ang mahal na hari dahil akala niya wala nang tatalon. Dahil akala niya talagang wala nang mananalo. Nagulat ang mahal na hari. Nagulat din yung mga nanonood doon sa kaharian. Tinanong ng mahal na hari. Siyempre tuwang-tuwa siya na meron ng mapapang-asawang matapang at pwedeng maghari sa kaharian. Tuwang-tuwa ang hari. Tinanong niya yung nanalong lalaki, Ginoo, ano ang, sabi niya, natutuwa ako na tumalong ka sa swimming pool na punong-puno ng buhaya. Sabi niya ganon. Ngayon, tinanong ng mahal na hari, ano ang kahilingan mo kahit ano, ibibigay ko sa abot ng aking makakaya. At ipapakasal kita sa aking anak na babae. Ang sabi nung lalaki na hingal pa dahil sa pagmamadaling lumangoy, isa lang po ang aking kahilingan, mahal na hari. Ang sabi niya, ano? Sino po? Gusto ko pong malaman kung sino ang tumulak sa akin. Kung sino ang tumulak sa akin. Alam niyo po ito yung lesson na makikita natin dito. Minsan may mga tao na tinutulak tayo para pabagsakin o para mapahamak tayo. Minsan may mga tao rin na ginagamit si Lord para itulak tayo para gawin natin yung mga bagay na ayaw nating gawin. Katulad ng dapat nating daanan na disiplina o pagsasanay sa buhay natin para sa ating ikakabuti at ikakatagumpay. May mga tao na tinutulak tayo para disiplinahin at matuto tayo. Ito yung ating mga, halimbawa ng mga taong ito yung mga magulang natin. Diba? Sila talaga yung nagpupush sa atin para matuto tayo. Sino pa? Marahil yung mga taong concern sa atin na nais tayong mapabuti. Sila yung nag-i-encourage sa atin na dumaan tayo sa mga pagsubok. Marahil yung nandyan yung ating mga pastor, nandyan yung ating mga mahal sa buhay, mga teachers, di ba? Mga boss natin sa mga trabaho na nag-i-encourage sa atin, na nagtutulak sa atin para tayo ay maging matagumpay. Minsan kasi, ayaw natin umalis sa comfort zone natin, tama? Minsan gusto natin yung mas madali. Kaya hindi tayo sanay sa mga problemang dumarating sa atin. Yung pagtulak na yon ay sumisimbolo po sa disiplina na kailangan natin sa buhay. Yung mga magulang natin, dinidisiplina tayo para masanay at matuto. Ang Diyos din po ay ganun. Pag nagkamali tayo, siyempre merong consequence. Pero yung consequence po na yun, ay part po ito ng disiplina para sa atin, para tayo po ay matuto. Kaya pasalamat tayo kung mayroong mga taong nagpupush sa atin para matuto. Push nyo ngayon katabi nyo. Matuto ka. Amen? Magandang gabi po.